sa impeachment laban ho dito at gusto nilang mapa-impeach uli itong si Inday Sara Duterte. Itong makikita nyo po sa larawang ito or sa video ito, hindi ba kayo nahiya? Nakakadiri ka, Bonjing Rimulya. Dapat magpahinga ka na dahil alam mo naman, ilan na lang yung taong nabibilang sa buhay mo dahil sa sobrang kasamaan mo. For purposes of making these publications. Kaya naman po, bukod po dito, we already prepared our requests before META. Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya. Sabi niya, nireview niya. So, it can be considered as an excusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Alright, welcome back mga kabutan. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. So hindi na tayo magpa-timpi-timpi pa dito mga kabitan. Diretso na tayo sa ating pag-uusapan. At yung sa YouTube po pala, yung mga nanonood, follow o subscribe lang ho kayo at pinutin ang notification bell. At sa Facebook mga kabitaan, follow, like, and share. Ngayon po mga kabitaan, dito ho, pag-uusapan ho natin yung pagiging balat sibuyas nitong si Bonjing Rimulya. Dahil galit na galit siya dito mga kabitaan at kanyang pinapaimbestigahan itong nagpapakalat di umano patungkol sa kanyang kalusugan. Ano bang kumakalat patungkol sa kanyang kalusugan mga kabitaan? Natigok na hospital? Kung ganun lamang mga kabitaan, ano bang isasampang kaso? Paninira ba? So wag na ho kayong umupo dyan. Bumaba na kayo bilang ombudsman. Balat sibuyas pala kayo Nung si Inday Sara Duterte nagreklamo sa inyo sa DOJ dahil may gumurgur sa kanya o nagbabalak na gugurgurin ho ito. Inaksyonan nyo ba? Napaka-selective nyo naman. Yung mga DDS, yun nga inyong mga tanso, bangag vloggers, inyong mga loyalista nga, napakatindi hong tumira kay Inday Sara Duterte, talagang below the belt na ho. May narinig ba kayong nagsasampa o magsasampa ng kaso? Itong si BP Inday para ho sa mga bayaran ho nilang bangag at loyalista nga mga kabalitaan? Dapat kayo mahiya dahil yung pinambayad nyo ay pera ho namin bilang mga taxpayers ng ating bansa. Pero bago pa po ang lahat mga kabitaan, alam niyo po si Inday Sara Duterte parang mapaso na yata yung 1-year rule bar sa impeachment laban ho dito. At gusto nilang mapa-impeach uli itong si Inday Sara Duterte. Itong makikita nyo po sa larawang ito or sa video ito, hindi ba kayo nahiya? Nahiya mga kabalitaan. Sa Cebu ho ito kung hindi ako nagkamali. Napakadami hong sumundo kay Inday Sara Duterte para ho ay ipakita yung suporta sa kanya. Pag si Bungit may pumunta ng Cebu kahit saang lugar, ganyan ang magiging crowd mga kabalitaan. Parang wala na talaga kayong hiya dyan sa Kongreso at sa ehekutibo mga kabalitaan. Baga pag nangyaring i-impeach at ma-impeach itong si Inday Sara Duterte dyan sa Senado, nako, expect nyo na hong kaguluhan mga kabalitaan. Dahil ang inyong pag-impeach kay Sara Duterte, hindi naman ho talaga naayon ho sa iya sa sinasabi nating saligang batas. Dahil hindi nyo nga napatunayan yung sinasabi nyong nilulustay. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Buti pa ito si Bongit, nakapag-harvest kahit katatanim pa lang mga kabalitaan. At tama ho yung sinasabi dito ni Bongit. At sumaayon din sa lumabas na mga investigasyon na merong advance payment na matatanggap yung pundok ni Bongit mga kabaitaan kahit hindi pa ho sinimulan ang proyekto. Ganun ho ay yung ibig sabihin niya na ka-harvest niya lang, katatanim pa mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang di ba? So ibig sabihin nun yan, yung nakawan ho na inahamin na ho dito sa sinasabi niya na sisimulan pa nga lang yung proyekto ay nakapag-harvest na ho sila ng kickbacks mga kabalitaan. So yun ang dapat na masampahan ng impeachment dahil sa betrayal of public trust mga kabalitaan. Ito si Bonjing Rimulya ating balikan ho. Talagang balat sibuyas so itong si Nugnog mga kabalitaan. Dahil nga po siguro
Naiinis ba? Nabubuisit ba? O tagos hanggang buto yung takot nito mga kabalitaan na baka matuluyang magurgor dahil nga po meron daw mga nagpapakalat dito sa kanya sa social media patungkol sa kanyang kalusugan mga kabalitaan. Kung makikita nyo po sa isang programa niya sa telebisyon, sa radyo, nung umubuho siya, naku, lumabas o, tumulo yung laway mga kabalitaan o sipon yata yun hindi laway. So, papakita ko po sa inyo mga kabaitan. O ito muna. O, di ba nakikita nyo? O, parang tulo sipon ba yan? Tulo laway mga kabaitan. Nakakadiri ka, Bonjing Rimulya. Dapat magpahinga ka na dahil alam mo naman, ilan na lang yung taong nabibilang sa buhay mo dahil sa sobrang kasamaan mo, ayun, nakarma ka na sa iyong kalusugan. Ito po, panoorin natin dito mga kabalitaan. Hinahabol na raw ng NBI ang mga nagpapakalat ng fake news na pumanaw na si Ombudsman Boying Remulla. Ginawa ng NBI ang pahayag matapos magpasaklolo si Remulla sa naimbestigahan ang mga nasa likod ng peking impormasyon. Sabi ng ahensya, labag ito sa cybercrime law. Tinawag naman ito ni Remulla na isang propaganda machine at may ideya na raw siya kung sino ang nagpasimuno. Magandang gabi po sa inyo, Sir George. Well, for the record po, ito, may reklamo na ba? Nagsampa ba ng reklamo itong si Ombudsman Remulla o motu proprio itong ginagawa niyang investigation? Well, there was a formal request coming from the Ombudsman. That is why the NBI director already directed our cybercrime division to step in and perform the necessary processes related to these kinds of investigation, mga fake news. Kailan po nangyari itong pag-reach out niya sa NBI? Got safety protocols? Grainger has the safety pros to call. Well, ang pagkakaalam ko po, last week, kaya naman matapos na matanggap ang pakiusap na ito ng ating ombudsman, nagpasimula na po ng order ang ating director. Kumusta ho ang inyong investigasyon? Well, we cannot give details at the moment, but what we can say right now is that the necessary processes that are needed in this kinds of investigations have started, particularly the determination ng lahat ng mga FB accounts and all other social media accounts which were used for purposes of making these publications. Kaya naman po, bukod po dito, we already prepared our requests before Meta because we understand that most of the posts were made using the Facebook platform. Na-prepare na po ang request at pagkatapos mo maipadala ito ay hihintayin natin. Bukod pa sa nagkakaroon na rin po ng tinatawag na open source intelligence inquiry ang ating mga investigador para makapagkuha ng additional ebidensya. Ano pong ibig sabihin ng... Hanggang dyan na lang yung video mga kabalitaan. Panoorin nyo na po sa Bilyonaryo News Channel ang kabuong detalye ho dito mga kabalitaan. Now, ito pong si Bonjing Rimulya. Tingnan nyo po yung pagmumukha nito. Parang si Chiquito eh. Yung Chiquitong nabuhay mga kabalitaan. Tingnan mo yung mukha. Oh, parang kahawig rin ni Andrew E. Di ba? Tingnan mo, hindi nyo ba napapansin guys? Yung mukha nitong si Chiquito Bonjing Rimulya ay nangingitim na ho. Duda ko nito, baka nag-undergo ito ng dialysis. Ewan ko lang kung totoo, pero may mga nakikilala kasi akong mga kaibigan ho natin na nag-undergo na ho ng dialysis, nangingitim ho. Parang ganun ho yung mukha nito mga kabalitaan. Hindi ko sinabi na dialysis ho itong si Chiquito Bonjing Rimulya mga kabalitaan. Pero lang, parang duda lang ho tayo. At galito siya dito na may nagpapakalat daw sa kanyang kalusugan na na-hospital daw ito. Ba't ka ba nagagalit kung sasabihin nila na hospital? Ba't ayaw mo na lang sagutin? Para malihis yung usaping nakawan sa ating gobyerno? Para mapagtakpan? May kakakibat ba tong bayan ni Bungit? Na kung makakagawa ko kayo ng senaryo na para makalimutan at hindi mapagsalusaluhan sa mainstream media at social media ay merong matatanggap na reward? Ganun po ba yun, Mr. Chiquito Bonjing Rimulya? Talagang pinagpipilitan mo yung sarili mo na nag-call a friend pa ng NBI para paimbestigahan kung sino yung account na nagpapakalat ng kanyang kalusugan, kung ano nang meron sa kanyang kalusugan. Talagang masakitin ka naman ngayon Di ba may cancer ka naman, Bonjing Rimulya? Ano bang ikinagagalit mo? Kung hindi ka man balat sibuyas, sumagot ka ng maayos. Kasi you're counted as a public official dahil nasa gobyerno ka, nakaupo ka bilang ombudsman, parang ayaw mo yatang tanggapin yung mga kritiko laban sa iyo. Dapat ngang araw-arawin ka dahil sa iyong kabulastugan.
na yung siniserbisyuhan mo ay hindi naman huwag taong bayan, kundi ang karapatan ng iyong among si Bongbong Marcos. Alata naman talaga eh. Wala kang pagkakaiba kay Aw Payaso Castro Sintonado na hindi na ho bilang spokesperson ng Malacanang, kundi spokesperson na ito tagapagligtas ni Bongit mga kabalitaan. So ngayon si Bonjing galit na galit at gusto niya paimbestigahan. Talagang yung pera ng ating inang bayan mga kabalitaan, itong mga ginastaho nila sa mga ganitong klaseng pananakot ng mga kritiko nila ay pera ho yan mula sa atin mga kabalitaan. Mula ho yan sa ating tax mga kabalitaan. Gagamitin ho nila para sa pansariling interes. Ganun ho kabobo katanga ang mga nasa gobyerno ho ngayon. Lalo na itong si Chiquito Bonjing Remulla na napakabalat sibuyas nito. Kung ayaw mo talagang mabatikos, edi lumayas ka dyan bilang ombudsman. O ba't mo ba pinagdidiinan yung sarili mo para maging ombudsman ka? Diba? Klaro naman yung game plan nyo dyan para proteksyonan yung inyong among si Bongbong Marcos. Dahil alam nyo naman sa sarili nyo na mauuto nyo yung mamang yon, yung lutang na yon dahil wala na sa katinuan. Kaya kayo ang naghari-harian, akala nyo kung kayo ay gagawa ng hakbang, akala nyo kayo na ay presidente, kayo na yung nagmamayari sa ating inang bayan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, walang sino man na mga cabinet member ang naghari-harian. May isang salita si Tatay Digong Duterte. At talagang yukuho lagi yung kanya mga gabinete at kahit sino mang nasa gobyerno. Pero ngayon, parang kayo yata yung presidente ngayon. Napakatapang nyo. At ito namang si Bongit ay hinayaan lang ho. Kaya nga po nagkakagulo-gulong tayo ngayon dahil nga po itong si Bongit ay talagang wala na sa katinuan mga kabalitaan. Hindi ho makapag-isip at hindi ho makapag-desisyon ng kanyang sariling desisyon mga kabalitaan. Kaya kailangan pa ng ibang taong magturo at magsabi na itong gagawin mo Bongit. O tingnan mo ang new administrasyong ito ngayon. Talagang lumagapak at negative 3% ho yung kanyang trust rating mga kabalitaan. Ewan ko lang sa darating na mga survey kung ano lang mangyayari kasi negatibo na eh. Mas lalong negatibo dahil hindi niya pa po napapanagot itong mga involved ng kalakaran ho sa nakawan ng ating gobyerno, lalo na yung kanyang pinsan na si Tambuaya. At ito naman hong si Bonjing Remulla, halatang hong cover up yung kanyang diskarte para hindi ho ito mga kabaitan mapag-uusapan muli. Dahil alam ho nila pag natuloy ho yung investigasyon at pag meron ng mahuli na isang malaking isda at ito'y kakanta, sigurado ho sa Malacanang magtapos ang investigasyong nakawan sa ating gobyerno. At ito ang pinakamatindi mga kabalitaan. Ito ang pinakamatindi. Kabahan na kayo ngayon dahil ayon pa sa isang manghuhula mga kabalitaan na baka hindi na matapos ni Bongit ang kanyang paninilbihan bilang Pangulo ng Bansa. Dahil sa balita ho ng GMA, may napipintong magsasampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Dahil sa betrayal of public trust mga kabalitaan. Ito ang dapat talagang kasuhan at i-impeach. Dahil marami na ho itong nagawang kamalian at pandarambong, panluloko, pambubudulo sa taong bayan. Na hindi niya kaya hong panindigan yung kanyang sinasabing, maiya naman kayo! At kanyang papaimbestigahan kahit sino pa ang matatamaan ay mananagot. Ngayon, lumabas si Gutesa. Lumabas at nagsalita na rin itong si Zaldico. Nagkaroon ho ng corroboration ng kanilang statement na ito palang si Bongbong Marcos umano at itong si Tambuaya ay sila pala ang may idea ng lahat na ito. Sila pala ang pasimuno sa nakawan ng pera mula sa kaba ng ating gobyerno mga kabalitaan. Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. May groups na tumawag sa akin, pinapakiusapan ako kung daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresistang naniniwalang may basehang ipa-impeach ang Pangulo. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments.
napunta sa mga anomalous projects, hindi siya kumibo, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya, sabi niya, ni-review niya. So, it can be considered as inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi nyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayokong makulayan na hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Isa sa mga nangungunang nagpo-point out na tumuturo na po sa Malacanang at hindi lang sa Malacanang kundi sa Pangulo mismo. Na meron ding pagkakasangkot, no? Dito nga sa flood control corruption, no? Dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. Sabi naman ng ilang leader ng mayorya at minorya sa Kamara, dapat nakabase sa ebidensya ang anumang impeachment complaint na ihahain. Idiniin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na mekanismo sa konstitusyon ng impeachment at hindi political weapon. Ano yung problema ho nila dito, mga kabalitaan? Noong in-impeach nila si Sara Duterte, wala ho tayong naririnig na ganitong statement, mga kabalitaan. Pero yung balak pa nga lang i-impeach itong si Bungit, ay talagang matutuloy naman ho ito, mga kabalitaan, dahil may dalawa nung nagsampa ng impeachment laban kay Bungit. Itong una nung nakaupo pa itong Duterte Youth Party List na si Cardema, na initsipuera ho nila, at itong si Barzaga, mga kabalitaan, ay hindi rin pinansin. Ngayon paparating talagang solido ho, at yun ang may ebidensya ho talaga. Pero anong sabi dito ni Gulayat, mga kabalitaan? Ni Boy Nugnog 2.0, mga kabalitaan, anong sabi niya dito? The House recognizes that impeachment is a constitutional mechanism, not a political weapon. Due process applies to the President as much as to any public officials. So, kailan ba nagkaroon ng due process itong si VP Sara Duterte, mga kabitan? Di ba? Napakatanga rin itong amaw na ito, mga kabitan. Binigyan ba nila ng due process yung in-impeach nila si Sara Duterte? Hindi man lang nila pinasagot, hindi man lang nila binasahan ng impeachment of article of impeachment, at sila ay dire-diretsong pumirma ho, mga kabalitaan. Kaya ho nagkaletse-letse yung kanilang impeachment o article of impeachment at naging unconstitutional dahil sa katangahan ito at kabubuhan nilang lahat dyan, mga kabalitaan, na mga pumirma. May nilalaman pa itong due process applies to the President as much as to any public officials. Ano ba tawag mo kay Sara Duterte? Janitress? Vice President ho yan, pangalawang nasa mataas na posisyon ng ating bansa. May due process ba? O ngayon, yung amo nyo ang i-impeach na nila ngayon. O ngayon ang sasabihin mo, ano bang tawag nito? Siyempre, didipinsahan ho nila yan. Ang laking natanggap nila ng kickbacks, mga kabaitaan. Hindi ho yan sila makakatanggap ng kickbacks kung hindi ho hanapan ng paraan nito ni Tambuaya at aprubahan ho nitong si Gongbong Marcos, mga kabaitaan. At sigurado tayo, pag nagkaroon ho ng impeachment, isa ho ito sa hindi pipirma, mga kabaitaan, dahil malaki ang napakinabangan ho nito sa panahon na Speaker of the House pa yung kanyang among sabi ni Zaldico at ni Gutesa, kawatan, mga kabalitaan, sa pera sa kaba ng ating gobyerno, itong si Tambuaya, mga kabalitaan. Diba? Ano bang sabi ni Bungit? Tinamaan rin kayo, mahiya naman kayo. Saan ba yung hiya nyo? Wala talaga kayong hiya kahit papaano. Wala talaga kayong hiya kahit saan pa ilalagay yung pagmumukhaon ninyo. Nanalo lang kayo dahil nga sa makinaryang ginagamit nyo. Mga oportunista ho kayo sa pera ng taong bayan. Yan po ang katotohanan dyan. Pero kung labanan lang na walang pera-pera, ewan ko lang. Siguro sa susunod na eleksyon nitong 2028, mga kabalitaan, itong damulag na ito sigurado hindi na rin ito mananalo. Pera lang siguro, meron ho itong gagawing milagro sa kanyang distrito, mga kabalitaan. At gaya ng ibang opisyal, bibigyan din ng due process ang Pangulo. It should be based on solid grounds. We're talking about culpable violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not... Isa rin to si Adjong, mga kabitan, na napaka walang kwenta rin to, no? Nung nagkaroon ho ng kaguluhan sa kanilang lugar dyan sa Marawi, dikit na dikit ito kay Tatay Digong Duterte. Pero nung umupo na ho si Bungit at kasama nito si Tambuaya, bit-bit ang mga malitang pera, ay naku, nagbago ang ihip ng hangin. Bumaliktad na ho at kinalaban na ho, mga kabitan, ang mga Duterte.
Tapos may balita pa din natanggap na noong nakarang eleksyon daw, namumudmud daw ito allegedly mga kabataan ng may wagang puting sobre na ayon pa sa mga nag-message sa atin na ito ay parang tatlo yata yun. Nakalimutan ko na to. May tawag tatlo sila diyan eh. Na? Tatlong ano ba yun? Basta. Oh, ang tanong saan ba yun? Saan ba nanggaling yung pera? Sino ba ang nagpundo sa kanila diyan mga kabataan? Ito ba, tanong lamang Adjong, ito ba ay nagmula sa mahiwagang malita ni Tambuaya at ni Gongbong Marcos? Ito'y pagtatanong lamang ho. Kung hindi kayo balat sibuyas, sagutin niyo po yung tanong ito. Isa rin po ba kayo sa nangurakot sa pera ng ating mula sa kaban ng ating gobyerno? Dahil parang nag-iba na ho ang ihip ng hangin. Napakatindi nyo na bumatiko sa mga Duterte. Noong panahon ni Tatay Digong Duterte, talagang napakinabangan nyo ng husto. Kung si Gongbong Marcos ang naging presidente nung time na yon at nagkaroon ho ng Marawi Siege, ewan ko lang, hanggang ngayon siguro yung Marawi, hindi na ho makikita pa siguro sa mapa mga kabataan. Hindi na madudrawing mga kabalitaan. Swerte ho kayo dahil si Tatay Digong may malasakit sa ating inang bayan. May malasakit sa ating mga kababayan at talagang totoong nanilbihan bilang utusan ng bawat mamamayang Pilipino. At ito naman ho si Adjong. Ewan ko lang, grabe. Tapos may pasabi-sabi pa sila na magpapasa daw sila ng anti-dynasty bill daw mga kabaitaan. Maniwala ako sa inyo. Huwag nyo nang utuin yung taong bayan. Kahit kayo dyan sa Marawi, sino mang umahawak sa Marawi ngayon? Di ba pamilya Adjong lang? Papayag kaya si Adjong sa anti-dynasty bill na iniendorso? Iminungkayo dyan sa kamara ni Gongbong Marcos mga kabaitaan? Talagang napaka-gunggong ho itong si Marcos mga kabitaan dahil alam niya naman. Ewan ko lang kung alam niya ba o siguro dahil nalilito na para makabawi sa taong bayan pero yung resulta kulelat pa rin ho mga kabalitaan. Wala na hong silbi. Malamang sa alamang hanggang 2026 nitong taon na lang ho ito si Gongbong Marcos. Pag hindi niya po mapapakulong yung kanyang pinsan, ewan ko lang kung ano kaliwat kanan siguro mangyayang kaguluhan ho sa ating bansa. Sana hindi mangyari yan. Pero pag yung taong bayan na ang nagsasalita, ang nagsasabi, naku bongit, sigurado 2026 para sa iyo ito, Gongbong Marcos. Kaya humanda ka na dyan sa Malacanang dahil baka bigla ka na lang sugurin nila dahil sa iyong katangahan, kabubuhan, pagiging adiktos, binidiktos na pinapahiya mo yung taong bayan sa ibang bansa at lalo na pinapahirapan mo yung mga mamamayang Pilipino na nasa laylayan ho mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po mga kabaitaan itong klaseng video presentation natin, huwag kalimutan paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon. I-share niyo po ito mga kabaitaan. At sa YouTube, huwag kalimutan din po pindutin ang notification bell at subscribe button. Facebook, follow, like, and share mga kabaitaan. Bago tayo magtapos, tandaan niyo po, kapag ang tao po inapi sa kauli-ulian, siya po magwawagi dahil sa kanyang patuloy na pagkipaglaban para sa katotohanan at kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mwah, chip chip. Mwah. Peace out.